Viral ang post na ito sa social media kung saan ang aktres at komedyante na si Iya Mina nagbahagi ng saloobin tungkol sa kanyang karanasan sa isang drive-thru cafe kamakailan. Kwento niya, isang barista raw ang tumawag sa kanya ng sir sa kabila ng kanyang pambabaeng ayos at porma. Hi, sir. Sir talaga? Ano ba gusto ko itawag sa inyo? Tawagin mo ako ng ma'am or kaya miss. Kung hindi ka komportable, tawagin mo ako sa pangalan ko. Palalampasin ng araw sana niya ito, pero laking gulat daw niya nang ang isanagot pa rin ng crew, yes sir! Hindi lang daw isang beses, kundi pa ulit-ulit na pakiwari niya ay tila nang iinis pa. Ano po order niyo, sir? Sir na naman. Anyway, isang iced coffee. Sa kanyang post, sinabing Iya na wala namang masama kung nag-aalangan kung anong itatawag at kung nahihiya, hindi naman masamang magtanong. Inalam ng good news ang pulso ng ating mga kapuso, kabilang na yung mga madalas na nakakausap ng mga customer sa trabaho. Kung nakasuot na pang babae po, kung lalaki naman po yung itsura, wala naman po problema, pwede naman po tawagin na madam or sir. Nasa kanya na lang po kung mamasamain niya yung pagtawag ko ng sir, ganun po. As we respect naman, para sa guest namin, tinatanong din namin sila kung paano namin sila i-address, kung ma'am or sir. May chance po na nalilito kami dahil marami pong ginagawa. So, napag-uusapan lang naman natin na Hindi naman daw ito ang unang beses na nakaranas ng misgendering si Iya. Pero paano kung ikaw ang makasaksi sa eksenang ito? Ano ang magiging reaksyon mo? Ang mga kaso ng misgendering na tulad ng kay Iya Mina ang hugot ng eksperimento natin ngayong Sabado. Ang eksena, magkukunwaring bibili ng bulaklak ang kasabot nating transgender na si Mitch. Habang ang kasabot na customer na si Anita, itatama ang tindera sa pagtawag nitong Miss kay Mitch at tatawagin itong Sir. Ano kaya ang magiging reaksyon ng tindera? Magkano po sa ganitong bulaklak? 250. Yes, ma'am. Para kanino yan, sir? Ha? Ano po? Kanino yan, sir? Kanino yan, sir? Mukha po ba akong sir? Mukha po ba akong sir? Pwede po ma'am na lang po o kaya miss na lang. Ilalabas na natin ang isa pang kasabot na customer na si Kenneth para makisali sa diskusyon. Tinawag niya po ako ng sir. Sir ka naman talaga. Ma'am nga po, paulit-ulit. Sir ka. Sir ka pa naman talaga. Ma'am nga, paulit-ulit Sir po nga kayo. Sir. Lalaki ka. Lalaki. Paano ako naging baliw nun, ate? Tinanong ko lang kung para kanino yan. Eh bakit ka sir ng sir? Hanggang sa ang tindera sa kabilang tindahan, nakiusyoso na rin. Inaano po ba kita? Ikaw, mga ano? Di ba ate, wala naman akong ginagawa sa kanya? Mukhang nakuha nyo na ang mga audience, ha? Ano kaya ang gagawin ng tindera? Lalaki pa rin po yan, Oo, ma'am. alam natin. Pero galangin nyo din. Di ba? Tama, Galangin nyo rin. Galangin nyo. Time to reveal na! Saan ko mo? Binig ko naman yung mga reaction pa. Hello po! Ang target na tindera, may hugot pala. Kasi kami ma'am, pag halimbawa ganyan po ang kanyang kasuotan, ginagawa namin siyang ma'am. Kasi may anak din po akong bakla. Yan po. Sa unang eksena pa lang, mission accomplished na. Ibahin naman natin ang eksena. Sa pangalawang senaryo, mamimili ng sapatos sa ukayan ang kasabot nating transgender. Pero ang kasabot natin na si Anita, kokontrahin ang pagbili nito ng pambabaeng gamit. Roll! Good news camera! Saan may tindera dito? Alam mo, kanina ka pa. Bakit po? Lahat na lang ng damputin ko. Sinukuha mo. Masama po ba na namimili po ako? Oo. Bakit? Eh namimili Di po ba ako eh. lalaki ka? Bawal ba bumili lalaki? Ano dito? Bakla dito? At napatulala na lang daw ang tindera sa dalawa. Ano yun? Nakakaasap. Lahat na lang ng damputin ko. Kinukuha niya. May ginagawa po ba ako sa kanya? Ang tindera, wala pa rin imik. Sa tingin niyo po ba, mukha po ba ako lalaki? Oo, lalaki ka. Mukha kang lalaki. Mukha po ba akong lalaki, ate?
Dapat lalaki. Dapat hindi. Masyado kang diskriminasyon. Bago pa kayo tuluyang mag-away, i-reveal na natin yan. Akala pa namin nag-aaway talaga. Wala naman po ata sa gender yung pamimili ng damit kung anong gusto mong isuot. Basta komportable ka tsaka confident ka kung ano yung meron ka. Mabuhay po kayo mga kapuso! Ayon sa eksperto, may behavioral explanation ang misgendering ng mga tao. Pagdating sa mga transgender, kinakailangan talaga kung ano yung preferred nila. Pag nakita naman natin na fully make-up, naka-dress, wala namang masama kung tatawagin natin silang miss as a sign of respect sa kanila. May mga tao lang talaga na kailangang irespeto yung pagkakaiba-iba dahil may tendency yung iba mang-asar, mamwiset, wag nilang patulan. No? Kung magkakamali man sila, i-correct or at times hayaan na para wala ng diskusyon. Hininga namin ng panig ang naturang cafe kung saan di umano nakaranas ng misgendering si Iya. Pero tumanggi na silang magpa-interview. Nakipag-ugnayan na rin daw ang manager ng cafe kay Iya para humingi ng tawad at makipag-areglo. Naway, maging aral ito para sa iba. Dapat lalaki. Dapat hindi. Masyado kang diskriminasyon. Ang respeto sa kapwa, walang pinipiling estado o kasarian. Dahil lahat tayo, Galangin nyo din. Diba? Galangin nyo rin. deserved yan.